Marahang nagpunas ng pawis si Astrid. Wala siyang ibang maramdaman maliban sa pagod. Pagod dahil sa hindi na yata natapos na utos sa kanya ng kanyang kapatid. Oo, kapatid niya ang nag-uutos sa kanya. Kung iisipin ay hindi naman iyon masama. Pero hindi lang basta pag-uutos ang ginagawa sa kanya ng kanyang kapatid o sabihin na nating pamilya. Kadugo niya sila pero kung tingnan at ituring ay tila ba hindi nila ito kadugo. Tila ba ibang tao siya. Kinamumuhian si Astrid ang kanyang pamilya dahil sa kanyang itsura. Ni hindi nga rin siya gustong pinalalabas sa mga ito dahil sa takot na baka makita siya ng ibang tao at magbigay iyon ng hindi magandang imahe sa kanilang pamilya. Pilit na lamang iniintindi ng dalaga ang bagay na iyon kahit pa mabigat at masakit sa kanya. Pikit mata siyang sumusunod sa kahit anong gusto at iniutos sa kanya ng sariling pamilya. Dahil para sa kanya ay malaking regalo na ang hinayaan nila siyang tumira sa mansyon, pakainin at ikinuha pa ng sariling tutor para hindi na nito kailangan pang pumasok sa eskwela. Isa lang ang kakampi niya sa mansyong ito at iyon ay ang kanilang mayordoma na siya ring nag-alaga sa kanya. Astrid! Astrid! Napapitlag si Astrid nang marinig ang tawag na iyon ng kanyang kapatid ng kanyang ate Amara. Nagmamadali siyang nagpunas ng kamay sa suot niyang apron at tinungo ang lugar kung saan niya narinig na tinatawag siya ng kapatid. Nakita niya ang gigil at inis sa mga mata nito nang makita siya. Saan ka ba naggagaling? Kanina pa ako tawag na tawag sa'yo. Hindi ba't sinabihan kita na pagsapit ng 3:00 dalhan mo kami ng mga kaibigan ko na merienda sa kwarto ko? Nasaan na? Pabagal-bagal ka yan. Gusto mo bang isumbong kita kay mom and dad? Wika ng kanyang kapatid, kaya naman umiling-iling siya. Pasensya ka na. Nagugas pa kasi ako ng mga pinggan. Pero sige, gagawin ko na yung merienda nyo. Mabilis lang naman yung lutuin. Ihahatid ko na lang sa taas. Sagot niya at imbis na sagutin at inirapan na lamang siya ng kanyang kapatid bago iniwanan. Napakuyom ng kamao si Astrid. Naiintindihan naman niya kung saan nagagaling ang inis at galit sa kanya ng kanyang pamilya. Pero kung minsan ay hindi niya ito matanggap. Pero wala siyang magawa dahil alam niyang wala siyang kakampi sa oras na lumaban siya. At kapag din naman lumaban siya, ay siguradong palalayasin siya sa mansyon at kapag nangyari yun, ay wala siyang tutuluyan. Napabuntong hininga na lamang si Astrid bago nagtungo sa kusina para gawin ang merienda na inuutos ng kanyang kapatid. Ayaw na niya ng gulo at pakikipagtalo kaya naisip niyang sundin na lang ito agad kahit pa may iba siyang ginagawa. Dagdagan mo ng paminta. Bulong kay Astrid ang kanilang mayordoma sa mansyon. Po, bakit ko po naman gagawin yun? Nagtataka niyang tanong dito. Para magtanday ang kapatid mo at matuto siya kumilos para sa sarili niya at hindi palaging inaasa sa iyo ang lahat. Sagot nito, ngunit umiling naman siya. Hindi na po kailangan, hayaan na natin yon. Mahirap baguhin ang ugali ng taong hindi rin naman gustong magbago. Naiiling niyang sagot na ikinatawa naman ng matanda. Dagdagan mo na lang. Ako na ang bahalang magsabi na ako nagtimpla niyan at hindi ko napansin na nadamihan ko ng paminta. Tuturuan lang naman natin siya ng leksyon. Ani pa sa kanya ng mayordoma, kaya naman napatawa siya at sinunod na lamang ito. Alam ni Astrid na masama ang gumanti. Pero ang nasa isip niya ngayon, hindi naman magiging masama kung kahit papaano matuturuan ng leksyon ng kanyang kapatid. Matapos magluto, sinamahan siya ng kanilang mayordoma na ihatid sa kanya mga niluto sa kwarto ng kanyang kapatid. Pigil na pigil ang kanyang pagtawa nang matikman ng kanyang ate Amara ang niluto niyang itlog na dinagdagan niya ng paminta. Bakit ganito ang lasa nito? Hindi ka na ba marunong magluto ng simpleng itlog? Sigaw na kanyang kapatid. Pero hindi siya nakasagot dahil inunahan na siya ng kanilang mayordoma na hindi siya iniwan. Kung simpleng itlog lang pala yan, Amara, hindi ba't ikaw na dapat ang nagluluto niyan? Nasobrahan lang din yata ako sa paglalagay ng paminta, kaya hindi mo dapat pagalitan ng kapatid mo. Sa susunod, kapag may gusto kang lasa ng pagkain mo, ikaw na dapat ang magluluto at hindi nuutos mo pa kay Astrid. Simple lang pala sa'yo yan. Ikaw na ang gumawa sa susunod. Naiintindihan mo ba? Istriktong saad ng matanda. Natahimik ang kapatid ni Astrid at tumangu-tangu rito. Ang mayordoma kasi nila sa mansyon ay matagal nang nagtatrabaho sa kanilang pamilya. Bago pa man sila ipinanganak na magkapatid, kaya naman nire-respeto ito ng lahat kahit pa ng kanilang mga magulang.
Ito rin ang isa sa mga taong pinagkakatiwalaan ng kanilang lolo at lola noon pa man, kaya walang kahit sino sa kanila ang sumusuway o kumukontra rito. Paglabas ng kwarto ay nangingiti si Astrid na humarap sa mayadoma. Thank you, Auntie Ann. Alam nyo, ganito pa lang pakiramdam kapag kahit papano, nakakabawi ako sa paraan na hindi ko kailangan gawin ang ginagawa sa akin ng kapatid ko. Pero natuto pa rin siya. Tuwang-tuwa niyang ani rito na ikinatawa naman ito. Ano ka ba, iha? Hindi ba't ang turo ko sa'yo noon pa mang bata ka? Hindi maganda ang gumante o bumawi sa tao kahit pa anong kasalanan nila sa'yo. May karma naman. Yung ginawa ko sa ate mo. Para lang matuto siya at hindi naman bumawi. Gusto ko lang din na matuto siyang gumalaw at gumawa para sa sarili niya. Dahil hindi naman habang buhay ay pagsisilbihan mo siya. Paliwanag ng kanyang Auntie Ann, kaya naman tumango siya. Opo, natatandaan ko naman ang mga turo nyo. Habang buhay ko rin yung tatandaan lahat. Sagot niyang ikinangiti nito. Nang pababa na sila sa hagdan ay napahinto sila pareho. Nagtaka si Astrid nang bigla na lamang siyang pinigilan ng kanyang Auntie Ann at hinawakan sa kamay. May darating na bisita ang mami at dati mo sa susunod na linggo. Bilin nila na dapat malinis ang buong mansyon. Pinapaayusan ka rin nila. Nakangiti ng wika kaya naman kaagad siyang nagtaka. Po, bakit naman po ko paayusan nila mami? Imposible po yan, Auntie. Ayaw nga nila akong makita pagkatapos gusto nila akong paayusan. Malabo naman po yata yun. Natatawa niyang ani rito, ngunit umiling ito. Hindi ko rin alam sa mga magulang mo, iha. Pero yun ang bilin nila sa akin at mas mabuting sundin na lang din natin. Yung mga itinuro ko sa'yo mga table manners kapag may mga dinner kayo, tanda mo naman lahat, hindi ba? Yung paggamit ng iba't ibang kubyerto sa table alam mo rin naman. Hindi na pinatapos ni Astrid ang matanda at natatawang sumagot. Oo naman po, lahat ng turo nyo ay natanda ko naman po. Pero para saan po ba? Tinatanong nyo ulit sa akin yan. Di naman siguro ko involved doon sa pagdating ng bisita nila next week. Kaya hindi ko na kailangan pang alalahanin ng mga yon, Auntie. Sagot niya, kaya napabuntong hininga na lamang ang matanda. Kahit pa nagtataka ay sumunod na lamang si Astrid sa mga sumunod na paalala sa kanya ng matanda. Dumating ang araw na tila ba pinakahihintay ng lahat, lalo na ng kanyang mga magulang. 3 magagarang mga banang pumasok sa gate ng kanilang mansyon. Hindi maintindihan ni Astrid kung ano nangyayari. Ngunit pinanatili niya ang kanyang postura. Inayusan siya ng kanyang Auntie Ann. Isang dress ang suot niya. Branded iyon at ipinabili pa mismo ng kanyang ina. Ngayon lang siya naayusan ng ganito. Ito yata ang unang beses na naramdaman niyang may pagmamahal at pakialam kahit papaano ang kanyang pamilya sa kanya. Unang lumabas sa van ay ang kanyang mga magulang. Sa sumunod na van ay hindi pamilyar sa kanya, ngunit halos hindi nalalayo ang edad ng mga ito sa kanyang magulang, base na rin sa mga itsura. At sa huling van naman ay napatulala siya. Napatitig si Astrid sa unang lalaking lumabas sa van. Guwapo, matipuno ito. Kahit sino ay mapapatitig at hinto kapag nakita ito. May sumunod doon na isa pang lalaki na siya namang nakaagaw sa pansin ng kanyang kapatid. Napansin niyang namumula ang pisngi ng kanyang ate Amara habang nakatitig dito, ngunit ipinagsawalang bahala na lamang niya iyon. Halata naman kasing gusto iyon ng kanyang kapatid sa pagtitig pa lang nito. Nang matapos silang ipakilala sa isa't isa, ay pumasok na sila sa mansyon. Hindi maalis ni Astrid ang titig niya sa lalaking ang pangalan pala ay Grayson. Maamo ang itsura nito at ito lang din ang nakangiting bumati sa kanya. Habang ang lalaking kasunod nitong bumaba sa van kanina, napinsan pala nito ay hindi man lang siya matingnan ng diretsyo. So let's get straight to our topic. Panimula ng ama ni Astrid habang nasa dining sila. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit sila sobra-sobra ang kaba na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Mabilis ang tibok ng puso niya. Hindi na maipaliwanag kung bakit ito nagkakaganito. Astrid, we have called you here today since we are planning to arrange a marriage for you and Nicholson. Nang marinig ni Astrid ang sinabing iyon ng ama, ay natahimik siya. Hindi niya alam at maintindihan kung bakit siya. Bakit siya pa ang napili samantalang halata naman na mas gusto ng kanyang kapatid ang lalaking iyon. At isa pa,
Nakikita niya rin sa mga mata ng lalaking iyon na pinsan ni Grayson na si Nicholson ang pagkadisgusto nito sa kanya. Alam kong iniisip mo kung bakit ikaw, Astrid, but you're the perfect girl for Nicholson. Wala ka naman ibang kailangan gawin sa oras na ikasal kayo. All you have to do is to cook him his food, prepare what he's going to wear for the day, and just do whatever he asks you to do. Nakangiting wika ng kanyang ina. Masakit. Iyon na nag-iisang salitang kayang maglarawan sa kanyang nararamdaman ngayon. Kaya naman pala siyang napili ng mga ito dahil nais lang din siyang itratong katulad kung paano siya itrato sa kanilang tahanan. Pero tahanan pa nga ba ang mansyong ito? Tila hindi na yata para kay Astrid. If that's what she's going to do, then you are not looking for someone to be my cousin's wife. Personal assistant o sekretarya yata ang kailangan ni Nicholson at hindi asawa, ma'am. Pagsabat ni Grayson na siyang ikinagulat din ng iba. That's wife's duty, Grayson. Sagot ng ina ni Nicholson na sarkastiko namang tinawanan ng binata. Kinuha nito ang table napkin at nagpunas sandali sa labi. I beg to disagree, Tita Mitch. Ang asawa ay para makasama mo sa hirap at ginawa. Sa lungkot at saya, ang sinasabi nyo o nilalarawan na hindi naman asawa. Well, it is a wife's duty. Pero kasi parang sinasabi nyo na yun lang ang tungkulin niya. Ang sumunod kay Nicholson at wala nang iba. Hindi kasi asawang dating sa akin noon. Paliwanag nito. Ramdam ni Astrid ang pagtaas ng tensyon sa paligid. Pero hindi naman siya magawang magsalita. Hindi niya alam kung ano ang dapat na sabihin at bitawang mga salita. Marami siyang gustong sabihin, pero hindi niya alam kung saan at paano sisimulan. And it should be equal. Hindi lang dapat si Astrid ang may alam na gumawa sa mga bagay na yun. Nicholson should know how to do things too. It would be unfair if Astrid would do all the chores. Paano na lang kapag may anak na sila? Baka hindi na siya magkaroon ng kahit sandaling pahinga. Dagdag pa ni Grayson, kahit papaano gumaan ang pakiramdam ni Astrid dahil may taong kayang sabihin at iparating sa iba ang mga salitang gusto rin sana niyang iparating sa kanila. Wala man ngayon ang kanyang Auntie Anne para ipagtanggol siya. Nandito naman si Grayson para sabihin ang mga bagay na hindi niya magawang maisatinig. Look at me if you agree with all the things that I've said. Astrid, I want you to look me in the eye. Mayroon na utos ni Grayson na wala sa sariling sinunod ng dalaga. Nakita ni Astrid ang pagngisi ni Grayson. Hindi niya maintindihan kung bakit tila may kakaiba sa pagtingin nito sa kanya. Ipinagsawalang bahala na lamang niya ang lahat at hiniling na matapos na ang dinner nilang iyon. Matapos ang dinner, tinungo niya ang kwarto ng kapatid. Ilang beses muna siyang kumatok bago siya pinagbuksan nito. Masamang tingin ng ate Amara ni Astrid sa kanya. Napalunok siya ngunit naglakas ng loob na magsabi rito. Ate, pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya. Napabuntong hininga ang kanyang kapatid at napairap. Ano ba yan? Bilisan mo dahil nasasayang ang oras ko. Tugon nito. Kasi alam kong may gusto ka rin kay Nicholson. Nakikita ko yun sa mga mata mo. Wala akong gusto o kahit katiting na nararamdaman para sa kanya. At alam kong mabigat na bagay itong hihilingin ko. Pero pwede bang ikaw na lang ang magpakasal sa kanya? Wika niya na ikinataas naman ang kilay nito. Alam kong hindi mo gustong hindi nakukuha mga bagay na gusto mo. Wala akong nararamdaman at sa tingin ko, hindi rin naman ako magkakaroon noon para kay Nicholson. Kaya nakikiusap akong kayo na lang sanang dalawang magpakasal. Ayoko na bang hadlangan kayong dalawa? Dagdag niya pa. Ano namang kapalit kung gagawin ko yan? I mean, yes, I do like Nicholson, but I would do things for you just like that. Siguro naman, may ibibigay ka sa akin kahit na token of appreciation lang, hindi ba? Nakangiting sagot sa kanya ng kapatid, kaya naman napalunok siya. Alam ni Astrid na hindi kahit anong material na bagay lang ang hihilingin ng kanyang kapatid sa kanya. Malamang ay mas pahihirapan lamang siya nito. Pero ang nasa isip niya ngayon ay mas mabuti na yon kesa naman magpakasal siya at habang buhay na matali sa lalaking hindi naman niya gusto o mahal. Katulad ng inaasahan, mas madalas pa ang pag-uutos sa kanya ng kanyang kapatid matapos nitong pumayag sa hinihiling niya. Di niya alam kung paano lalaban dahil may utang na loob siya ngayon dito.
At kahit ang kanyang auntie Ana ay wala ring magawa dahil alam nitong sinunod ng kanyang ate Amara ang hinihiling niya. Pagkatapos mong linisin yan at gumawa ka ng bago at ayusin mo na, nagsasayang ka lang. Mabuti sana kung may inaambag ka man lang sa pambili niyan. Iiling-iling na ani sa kanya ng kanyang kapatid. Aksidente niya kasing nabasag ang isang baso matapos silang magkabangga ng kapatid. May laman iyong juice na ipinatimpla sa kanya. Gustuhin man siyang tulungan ng iba nilang kasambahay, ay pinigilan naman ito ng kanyang ate Mara. Ngunit isang taong ikinagulat niyang tila hindi nasindak sa pagsusungit ng kanyang kapatid. Gumawa ka na ng bago. Ako na maglilinis nito. Magkakasugad ka lang. Istriktong ani Grayson na hindi niya alam kung kailan dumating. Tinulungan siya ng binata na linisin ang mga nabasag na piraso ng baso. Kahit pa sinabihan na siya ng binata na gumawa na ng bago at huwag nang linisin iyon, ay hindi pa rin siya nagpapigil. Dahil alam niyang sa oras na umalis si Grayson ay masusungitan lang siya ng kapatid. Nasugatan na siya at lahat pero tinuloy niya pa rin. Ni hindi niya nagawang dumaing dahil alam niyang mas ikagagalit lang iyon ng kanyang ate Mara. Hindi ako alis. Gumawa ka na. Dagdag pa ng binata na tila ba nabasang nasa isipan niya. Pula sa sariling sumunod si Astrid. Hindi niya alam kung ano ba ang meron sa tinig ni Grayson na sa isang salita lang nito ay mabilis siyang napasusunod. Hindi man tunog pa utos ang boses nito pero sapat na iyon para mabilis na gumalaw ang katawan niya na para bang may sarili itong buhay. Eto na, pasensya na rin. Sambit ni Astrid matapos ibigay sa kanyang kapatid ang bagong juice na tinimpla. Just wait, mamaya ka sa akin. May gigil na bulong sa kanya ng kapatid kaya bahagya siyang napalayo rito. Nang makaalis sa kusina ang kapatid ay laking gulat niya nang hawakan siya ni Grayson at dinala sa hardin ng kanilang mansyon. Wala masyadong nagpupunta rito maliban na lamang sa mga kasambahay na nagdidilig sa mga halaman. You should take care of yourself and your hands more. Bulong ni Grayson habang nilalagyan nito ng band-aid ang kamay niyang nasugatan kanina. Hindi niya alam paano pa iyon nakita o nalaman ng binata samantalang hindi naman siya dumaing kanina kahit panasaktan siya. Paano mo nalaman na may sugat ako? Tanong niya rito. Sinusundan ko ng tingin ng mga kamay mo habang nagpupulot ka ng mga piraso ng nabasag na baso. May bakas ng dugo na tumulo rin sa sahig, kaya alam ko. Simpleng sagot nito na tinanguan naman niya. Salamat ha. Ikaw pa lang ang tumulong sa akin. Nahihiya niyang ani nito. Nagangat ng tingin sa kanya ang binata. Paano mo natitiis ang ganitong trato sa iyo ng pamilya mo? Magkatugo kayo, pero parang ibang tao kanila kung ituring. Ni hindi ko nararamdaman ang pagmamahal nila para sa iyo. This mansion does not even feel like home. Wika ni Grayson sa maingat na tono. Yun ba? Sanay na ako. Alam mo kasi mula pagkabata ko naman ganon na. Ayaw kasi nila sa akin dahil sa itsura ko. Yung peklat kasi na nandito sa noo ko, nagpapaalala kay daddy ng mami niya. Panimula ng kwento na tinanguan naman ni Grayson bago binalik ang tingin sa kamay niya at sinimulan ulit gamutin ang ilang sugat paroon. Yung mami kasi ni dad, niloko ang daddy niya. Nung ginawa yun ng lola ko, naging simula na rin yun ang pagkalugi ng kumpanya. Nabaon sa utang ang kumpanya namin. Inatake sa puso si lolo. Nagsimula rin lahat ng kamalasan sa pamilya namin nung pinanganak ako. Yun ang sabi nila. Kaya ganun sila sa akin. Pagpapatuloy niya pa. Muling nagangat ng tingin sa kanya si Grayson. But you shouldn't be blamed for the things you have no control over. Di naman dahil nung pinanganak ka, nagsimula magkaroon ng mga problema sa pamilya nyo. Kasalanan mo na. And that scar on your forehead. Saan ba yan ang galing? Ani Grayson. Nung bata ko, nag-aral kasi ako magbike, sumemplang ako. Tumama ang ulo ko noon sa mismong sahig kaya sinugod pa nga ako sa ospital. Halos pareho kasi ng itsura ang peglat ko sa noo at peklat sa noo ng mami ni dad. Kamukha ko rin siya kung makikita mo lang at itsura niya noong kabataan pa. Paliwanag niya muling tinanguan ni Grayson. I don't want to interfere with your family matters. Pero hindi ko kayang makitang may taong nahihirapan o nasa ganyang posisyon katulad mo. Hindi kaya ng konsensya kung babayaan ka, kahit na may kaya naman akong gawin. Saad ni Grayson na ikinagulat naman niya. You should learn how to fight and stand up for yourself, Astrid. Hindi habang buhay kailangan mong sumunod sa kanila. Hindi ka nila pag-aari. May sarili kang buhay, Astrid. And if you want to leave this place, I can help you.
Sabihin mo lang sa akin at ako na ang bahalang gumawa ng paraan para makaalis ka sa lugar na to. And when you're ready to face them again, I am also with you. Hindi alam ni Astrid pero nabuhayan siya ng loob sa narinig na iyon mula kay Grayson. Napalunok muna siya bago sumagot. Kung tutulungan mo talaga ako, ano naman ang kapalit nun? Tanong niya nang marahang ikinatawa ng binata. I am not like your sister, Astrid. Tutulungan kita pero hindi mo naman ako kailangan na bigyan ng kapalit. I just really want to help you. I want you to live your life. Anito kaya naman napangiti siya. Salamat, Grayson. Kung may mga bagay man akong gustong gawin, yun na yung umalis nga sa mansyon na to. Pero kahit gustuhin ko, imposible naman. Malamang na hindi naman nila ako pakakawalan. Sagot niya naman dito. I can just tell them na kukuhanin kita. You'll work for me. And once you're out, pwede ka nang mamuhay kung paano mo gusto. Pwede ka rin tumawag sa akin kung anong tulong ang kailangan mo. Just trust me on this, Astrid. Kaya kong gawa ng paraan para sa'yo. Puno ng kumpiyansang sagot sa kanya naman ni Grayson. Kahit walang kasiguraduhan, kahit hindi niya alam kung ano ang kalalabasan ng mga mangyayari. Buo ang tiwalang binigay ni Astrid kay Grayson. At katulad ng ipinangako nito, natulungan nga talaga siya ng binata na makalaya mula sa kanyang pamilya. Paglabas niya pa lang ng mansyon nila ay labis na ang sayang nararamdaman niya. Sa loob ng napakahabang taon ay tila ngayon na lang yata siya nakalabas. Sa isang condo unit siya dinala ni Grayson. Malaki iyon at may 2 kwarto. Sabi ni Grayson, pagmamayari niya ang condo unit. Pero hindi niya naman palagi nagagamit dahil madalas ay sa hotel siya tumutuloy. Lalo pa't malayo sa kumpanya ang condo niyang ito. You can stay here for a while. Wala pa akong nahanap na apartment na pwede mong tuluyan. Ang hinahanap ko kasi yung madaling mapuntahan para kung kailangan mo ng tulong ko, makakarating ako kaagad. Ani Grayson habang abala ito sa pagpapasok ng 2 maleta niya. Magkano pala ang babayaran ko sa'yo rito para sa upa? Tanong niyang ikinatawa naman ang binata. Hindi kita sinisingil, Astrid. You can live here for free. And if you want to work, you can work at my company. Bakante ngayon ang posisyon para sa sekretary ko. Pwede namang ikaw na lang kung ayos lang sa'yo. Kibit balikat na sagot sa kanya ni Grayson. Pero wala naman akong alam sa pagiging sekretarya. Baka imbis na makatulong, magulo ko lang ang trabaho mo, nakakahiya naman. Umiiling niyang pagdadahilan na muling ikinatawa nito. Mabilis ka namang matuto. I'm sure it won't be too hard to teach you. I can ask my previous secretary to train you. Inilipat ko kasi siya ng department since I noticed that she's more fit there than the position as my secretary. Paliwanag ng binata kaya naman napatango siya. Siya nga pala, kung hindi mo rin naman ako pagbabayarin ng upa rito, ako na lang ang gagawa ng mga course pagkatapos. Kapag uuwi ka, pwede kitang ipagluto ng kahit anong gusto mo para naman makabawi din ako sa'yo. Pag-iiba niya sa usapan na dahan-dahang tinangoan ni Grayson. That's okay. Pero mas ayos sa akin na hindi mo na gawin yun. Sa mansyon nyo ay palagi mo na yung ginagawa. It's your time to have some rest now. Astrid, yung ino-offer ko sa yung trabaho sa kumpanya ko, pwede mo namang tanggapin na lang kapag handa ka na. Mas kailangan mong ipahinga muna ang sarili mo kaysa mapagod. Wika ni Grayson na naintindihan niya naman. Pero kasi nakakahiya naman kung titira na nga ako rito ng libre pagkatapos pasasahurin mo pa ako. Pagdadahilan naman niya. Pasasahurin kita dahil magtatrabaho ka sa akin. You're not going to do that for free anyway. At isa pa, wala naman akong madalas dito sa condo kaya mas ayos sa akin na may tao rito. Pagdating sa mga stocks naman, ako na rin ang bahala. Wala ka nang dapat na ipaglala at isipin pa. Pahinga ang kailangan ng isip at katawan mo ngayon. At hindi stress, Astrid. Paliwanag ng binata na tinanguan na lamang ni Astrid. Hindi na niya alam kung paano pasasalamatan si Grayson sa kabutihan nito sa kanya. Kahit sa simpleng mga gawaing bahay na lang niya gustong bumawi. Desidido rin siyang gawin ang lahat ng makakaya niya kapag naging sekretarya siya nito sa trabaho. Alam ng mabigat na posisyon niyon lalo pa at si Grayson ang may-ari ng kumpanya. Paniguradong mabigat ang lahat ng hawak nitong trabaho. Ganun pa man, buo ang loob niyang gawin ang lahat para matulungan nito at mamuhay ng payapa at masaya na ngayon. Lumipas sa mga buwan. Hindi naging madali para kay Astrid ang maging sekretarya ni Grayson.
Minsan ay may mga nagiging pagkakamali siya pero laking pasasalamat niya. Dahil kahit isang beses, wala siyang narinig na kahit anong masasakit na salita mula sa binata. Bagay na madalas niyang maranasan kapag nagkakamali siya noon sa kanilang mansyon. You don't have to rush yourself. Madali lang yan basta dahan-dahanin mo. Ibibili na lang din kita ng laptop para mapag-aralan mo. Kahit nasa kondo ka lang. Ani Grayson sa kanya nang mapansin nitong nahihirapan siya sa paggamit ng isang application sa computer. Ayaw mo ba ng mano-mano na lang? Yung isusulat ko na lang yung nakaschedule sa'yo para ngayong araw. Mas madali pa yun. Reklamo niya sabay buntong hininga na ikinatawa naman ng binata. Kung gagawin nating mano-mano ang pag-aayos at pagsaset sa schedule ko, mapapagod naman ang mga kamay mo. Kapag sa computer ka gumawa, mas mapapadali. Kailangan mo lang i-type lahat. I-send sa mga email ng business partners natin ang mga proposals at magsasenda lang din sila ng response sa atin pabalik. Less hassle yun. Paliwanag nito kaya naman napabuntong hininga siyang muli. Pero kasi ang hirap talaga nitong maintindihan. Hindi ako sanay gumamit ng computer dahil si Ate Amara lang naman ang may ganito sa amin noon. Cellphone pwede pa, pero computer, suko na ako rito. Nakanguso niyang sagot na mas ikinatawa naman ang binata. At saka, hindi ka man lang ba napapagod na turuan ako? Yung dati mong sekretary nga, naubos na yata ang pasensya sa akin kaya hindi na niya ako binalikan para turuan. Dagdag niya pa. No, it's not like that. Sinabihan ko siyang ako na ang bahalang magturo sa'yo dahil baka mahirapan siya sa trabaho niya dahil may mga bagong project ang kumpanya ngayon na kailangan pagtuunan ng pansin. Kaya sinabi kong ako na muna ang bahala sa'yo. Hindi naubos ang pasensya noon. Pareho lang kayo nangangapa pa sa trabaho nung pumasok dito. So, she understands you. Kaagad na paliwanag ni Grayson na ikinagaan naman ang loob niya. Pero ikaw ba, Gray? Hindi ka man lang ba napapagod na turuan ako rito? Kasi tingnan mo, 1 linggo ko nang inaaral yung mga application na nandito sa computer. Pero sa lahat ng application, 2 pa lang ang nakakabisado ko. At isa pa, sabi mo may bagong project ang kumpanya. Hindi ba ako abala sa'yo? Dapat focus ka rin sa project na yon. Pero heto ka, tinuturuan ako. Wika niyang inilingan naman ni Grayson. Hindi ka nakakapagod na turuan ni Astrid because I can see that you are determined to learn. Nakikita kong ginagawa mo ang best mo para sa trabahong to. Kaya hindi ka abala o nakakapagod para sa akin. At isa pa, masyadong marami mga applications sa computer para matutunan ng 1 linggo lang. Learning takes time. Hindi mo kailangan madaliin kung gusto mo talagang matutunan. Anito sa kanya. Hindi na alam ni Astrid kung paano papasasalamatan si Grayson. Bukod sa mahaba nitong pasensya para sa kanya, napakarami na rin nitong naitulong. Pinapasahod na nga siya nito, ito pa ang bumibili ng ilang pangangailangan niya sa kondo. Napansin din niyang madalas nang umuwi sa kondo ang binata, pero maaga rin itong umaalis dahil nga mas naging abala ito sa trabaho. You should stop working for now. Lunchtime na. Saan mo gustong kumain? O gusto mo, delivery na lang? Pag-iiba ng binata sa usapan. Napaisip sandali si Astrid. Kapag sa labas tayo kumain, masyadong mahal. Kapag order, ganun din. Pagkatapos, may delivery pa. Nagbaon naman kasi ako. Nagluto ko kaninang umaga. Marami naman yun. Pwedeng hati na lang tayo. Sagot niya. Ngumiti si Grayson at tumango. If that's what you want then. Pagsang-ayon nito. Habang tumatagal silang magkasama, ay mas gumagaan ang loob ni Astrid dito. Mas napapalapit din siya sa binata at mas nakikilala niya ito. At alam din ni Astrid na kung mas magtatagal pa, tuluyan ng mahuhulog ang loob niya sa binatang itinuturing niyang tagapagligtas niya. Adobo ang niluto ko ngayon. May konting manok pa kasi akong nakita sa rep kanina kaya naisip kong lutuin na lahat. Medyo marami rin naman tong kanin. Kapag kulang pa, pwede naman akong kumuha na lang sa cafeteria sa baba. Alang dalaga habang abala sa pag-aayos sa lamesa ng mga kakainin nila. Naging maayos naman ang tanghalian nilang iyon. Sabay rin silang umuwi ng kondo, si Grayson ang palagi naghahatid sa kanya. Pero kapag hindi siya nito maihatid ay pinapahatid siya nito sa driver nito. Pagbaba pa lamang ni Astrid sa kotse sa parking lot, pamilyar na amoy ng pabango na ang dumapo sa ilong niya. What's wrong? May pag-aalalang tanong sa kanya ni Grayson. Wala naman, parang naamoy ko lang yung pabango ni Ate Amara.
Sagot niya na ikinakunot ng noo ni Grayson. At hindi nagkamali si Astrid. Lumabas sa sasakyan na katapat lang ng sasakyan ni Grayson ang kanyang kapatid kasama ang asawa nitong si Nicholson. Nakakapit ang kanyang kapatid sa braso ng asawa nito. Kaagad din siyang itinago ni Grayson sa likuran nito. Oh, bakit tinatago mo ang kapatid ko? Are you two having an affair? May pangungutya na tanong ng ate Amara ni Astrid. Mula pagkabata ay tinuro kay Astrid ng kanyang auntie Anne na gumalang sa mas nakakatanda sa kanya, lalo na sa kanyang ate. Pero ngayon, tila nawala na yata ang lahat ng natitira niyang respeto para sa kapatid. What are you two doing here? Seryosong tanong ni Grayson na si Nicholson na pinsan naman ito ang sumagot. My wife just wants to visit her sister. Bakit parang galit ka naman, Gray? We won't make any scene here. Gusto lang talagang bumisita ni Amara. Ikalma mo nga yung sarili mo. Sagot ni Nicholson na alam ni Astrid na ikinainis ni Grayson. Kung wala kayong gagawin o sasabihing maganda, mas mabuti pang umalis na kayo. Simpleng sagot lang ni Grayson. Bakit ba masyado kang protective yan sa kapatid ko? Hindi mo naman siya fiancé, hindi mo siya girlfriend, at mas lalong hindi mo naman siya asawa. Unless, you two got married in private. May sarkastikong pagtawa na wika ng ate Amara ni Astrid, saka ito tumingin sa kanya na tila ba nakakaawa siya. Oh, pati ba naman sa pagpapakasal kailangan nakatago ka, Astrid? Malas ka talaga, no? Akala ko pa naman sa pamilya ka lang natin magbibigay ng malas. Hindi ko akalain na ikaw pala mismo malas din sa buhay. Anang kapatid niya, kaya napabuntong hininga siya. Ikaw ba, ate? Hindi ka pa napapagod na kutsain ako? Wala ka bang ibang pinagkakaabalan sa buhay mo maliban sa akin? Sa totoo lang nga, gusto kitang pasalamatan eh. Gusto kong ipagpasalamat sa mga oras na inilalaan mo para lang kutsain ako. Dahil sa dami ng oras na inilalaan mo, hindi ka na nakakapagbigay man lang para sa sarili mo. Buong tapang na wika ni Astrid, nakitang-kita niyang ikinainis ng kanyang kapatid. Ni hindi ka nga marunong sa mga gawaing bahay. Kahit nga magluto ng sarili mo pagkain, hindi mo kayang gawin. Paano na lang pala kung wala ako o ibang nasa mansyon na palagi mong inuutusan at gumagawa ng mga bagay para sa'yo? Walang gagawa na kahit ano para sa'yo. Ultimo pagtatali nga ng sintas ng sapatos mo. Akong gumagawa noon pa man. Ngayon ba marunong ka na? Dagdag niya pa, kaya napatahimik ang kanyang kapatid. Kung sa mga simpleng bagay nga hindi ka magawang asahan, paano pa kaya kapag sa malalaking bagay na, hindi ba? Hindi ka ba naaawa sa mga nakapaligid sa'yo? O kahit sa sarili mo man lang? Dahil wala kang alam sa mga simpleng gawain. At kung may mas malas man sa atin, ate, hindi siguro ako yun. Kung di ikaw, dahil hindi mo kayang tumindig sa sarili mo mga paa, palagi kang umaasa lang sa iba. Buong tapang na pagpapatuloy niya pa. Hindi na naghintay pa si Astrid ng tugon mula sa kapatid. Wala sa sarili niyang hinawakan ang kamay ni Grayson at iginaya na ito patungo sa elevator. At nagtungo sa kanilang condo unit. Labis-labis ang kabang kanyang nararamdaman ngayon. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nagawa niya na ring ipagtanggol ang sarili. Pagpasok ng kondo, basta na lamang siyang napaupo sa sopa. Wala sa sarili niyang napaiyak. Hindi niya alam kung saan nagagaling ang luha niya. Dahil ba ito sa lungkot at galit, sa sama ng loob at sa bigat na ipinaramdam sa kanya ng mga taong siya ring kadugo niya. Hindi niya alam. Hindi na niya alam. Shh! You did great. Bulong ni Grayson sa kanya ito niyakap. Pero imbis na tumahan ay mas napaiyak lang siya. Umiyak siya nang umiyak sa bisig ni Grayson at wala siyang narinig na kahit ano mula rito. Walang panghuhusga, pangungutya o kahit ano. Yakap-yakap lang siya nito habang marahang tinatapik at sinusuklay ang may kahabaan niyang buhok gamit ang mga daliri nito. Sorry. Sorry kung ngayon lang ako nagsalita. Kung ngayon lang ako lumaban. Sorry. Kung dinamay pa kita sa mga problema ko. Kung pinahirapan din kita. Kung malas din ako sa'yo. Sa buhay mo. Sorry. Gray. Sorry kasi. Kasi ganito ako. Kung malas ako. Sorry sa lahat. Umiiyak na anang dalaga na mabilis inilingan ni Grayson. Hindi ka malas. Hindi mo ko dinamay sa problema mo. At mas lalong hindi mo ko pinahirapan. Hindi mo kailangan mag-sorry kung ngayon ka lang lumaban para sa sarili mo. It takes a lot of courage to stand up for yourself. Yung pagtatanggol mo ng ganun sa sarili mo kanina, malaking bagay na.
It's a big step, and I am proud of you, of what you did and what you have become now, Astrid. Sagot ni Grayson na mas nagpaiyak lang sa kanya. Pagod na ako, Gray. Pagod na ako sa pinaparamdam nila sa akin na parang iba ako sa kanila. Pagod na ako isiksik ang sarili ko sa pamilya nila para lang makaramdam ako ng pagmamahal. Pagod na akong humanap ng pagmamahal para sa sarili ko. Ani Astrid na tunog nagsusumbong. Masakit. Iyon ang nararamdaman ni Grayson ngayon. Nasasaktan siya para sa dalaga. Hindi man niya alam na naging buong buhay nito sa mansyon na iyon, ay nasasaktan pa rin siya. Lalo pa ngayong naririnig niya ang mga iyak at pagtangis nito. Wala ka na sa poder nila. Wala na silang magagawa kahit ano pa sa'yo. At kung may gagawin man sila, nandito ako. I am going to protect you with all the power that I have. With all the things that I have. You are safe here with me, Astrid. Wala kang dapat ay pag-alala hanggat kasama kita at nandito ako sa tabi mo. Sagot niyang ikinagaan naman kahit papaano ng loob ng dalaga. Wala kang dapat na ikatakot. Hindi ako mapapagod na turuan ka, na tulungan ka sa kahit anong bagay kapag napapagod ka na. Kung hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo, ipagtatanggol kita. Kung hindi mo kayang harapin sila, ako ang haharap para sa'yo. Kung nanghihina ka at hindi mo kayang tumayo para sa sarili mo, ako ang magiging lakas mo. You don't have to do everything all by yourself, Astrid, because I am here and will forever be here for you. Dagdag pa ni Grayson. Sapat na ang mga salitang iyon kay Astrid. Sapat na ang lahat ng iyon para gumaan ang loob niya at mawala ang lahat ng pangamba at takot na nararamdaman. Kapayapaan at kagaanan ng loob ang hatid ng presensya ni Grayson para sa kanya. Bukod sa iniligtas siya nito mula sa lugar kung saan pakiramdam niya ay nakakulong siya, ito rin ang nagturo sa kanyang lumaban at harapin ang kahit anong bagay na may tapang at lakas ng loob. At alam ni Astrid na hindi sapat ang salitang salamat para sa lahat ng iyon. Lumipas sa mga buwan at araw. Dumating kay Astrid ang balitang buntis na raw ang kanyang ate Amara. Iniimbitahan pa nga siya sa gender reveal party nito kasama si Grayson sa susunod na buwan. Ayaw niyang pumunta. Ngunit nagsabihin ng kanyang ama na pababalikin siya sa mansyon sa oras na hindi siya sumunod ay labis ang naging takot niya. Mama Astrid, ito na po yung file sa kailangan pirmahan ni Sir Grayson. Yung ka-meeting din po niya ay nasa conference room na rin po naghihintay. Ready na rin po yung presentation na ipinagawa niya sa marketing team kahapon. Ani kay Astrid ng head ng marketing ng kumpanya, kaya naman tumango siya. Ganun ba? Salamat, sasabihin ko sa kanyang pumunta na sa conference room. Sagot niya rito kaya ngumiti ito at tumango. Kumatok muna siya sa opisina ni Grayson bago pumasok. Naabutan niya itong abala sa pagbabasa ng ilang dokumento pero kaagad na tumigil nang makita siya. Mula sa seryosong itsura ay naging maliwanag at masayang ekspresyon nito. Hey! Tipid na sambit ni Grayson na may ngiti sa labi. Inilapag niya ang mga folder sa mesa nito. Yan daw yung mga kailangan mong pirmahan. Yung ka-meeting mo rin ay nasa conference room na. Ready na rin ang presentation na ipinagawa mo sa marketing team. Pag-attend na lang sa meeting ang kailangan mong gawin. Pagkatapos nun, pirmahan mo itong mga dinala ko. Aniya rito kaya tumango-tango ito. Okay, sasama ka ba sa akin? Tanong nito saka tumayo. Kinuha niya ang coat ng binata at tinulungan itong isuot iyon. Hindi na. Ang sabi mo rin naman hindi naman ako required na sumama sa meeting na yon. Isa pa, ako na ang bahalang magbasa ng ibang files sa documents dyan na pipirmahan mo. Para pagkatapos ng meeting, pipirma ka na lang. Less work din para sa'yo. Paliwanag niyang tinanguan naman ito. What do you want to eat for lunch and dinner? Pag-iiba ni Grayson sa usapan. Kahit ano, wala naman akong cravings ngayon. Natatawa niyang sagot na ikinatawa rin ito. Sa labas na lang tayo kumain. Babalik din ako kaagad. Kapag may problema, magsabi ka lang kaagad sa akin. Sagot nito na tinanguan na lamang niya. Nang makaalis ang binata, ay siya naman ang pumalit dito sa pagbabasa ng mga papeles. Ibinukad niya ang mga nabasa na niya at kailangan na lamang pirmahan. Sanay na siya sa ganitong trabaho. Ilang buwan na rin mula nang matutuhan niya ng tuluyan ang lahat ng trabaho bilang sekretarya ni Grayson. Mahirap sa umpisa pero dahil na rin sa suporta at tulong ng binata, naitawid naman niya lahat. Napatigal si Astrid sa pagbabasa ng isang malakas na katok ang narinig niya mula sa opisina ni Grayson. Kaya dali-dali niyang binuksan ang pintuan.
Ma'am, si Sir Grayson at Sir Nicholson po. Nagkakagulo na sa conference room. Natatarantang-ani kay Astrid ng head ng marketing team. Wala siyang alam na si Nicholson na magiging ka-meeting ni Grayson ngayon. Ipinagtaka niya nga na hindi naman dumaan sa kanya ang tungkol sa meeting na iyon. Pero ngayon, mukhang nakuha na naman niya ang sagot. Mukhang sinadya ni Grayson na hindi ito ipalam sa kanya dahil si Nicholson pala ang magiging ka-meeting nito. At malamang sa malamang, kasama nito ang kanyang ate Amara. Gray! Sigaw niya nang makitang tinamaan ito ng suntok ni Nicholson. Mabilis siyang lumapit dito at tinignan ang gilid ng labi nito. Ano ka ba naman? Akala ko ba meeting? Bakit nakikipag-away ka? Tanong niya. He started it, Astrid. Siya ang naunang sumuntok sa asawa ko. Depensa ng kanyang ate Amara, ngunit hindi na niya ito pinakinggan pa. Umalis na lang kayo, ate, para matapos na to. Buntis ka, diba? Hindi maganda at mabuti para sa'yo. At sa baby mo ang stress, kaya mas mabuti pang umalis na kayo. Sagot na lamang niya na alam niyang nagbibigay ng inis sa kapatid, pero hindi na ito sumagot at umalis na lang. Nang silang dalawa na lamang na binata ay naiwan sa conference room ay saka niya ginamot ang sugat nito. Masakit ba? Tanong niya. Hindi masakit kapag ikaw ang gumagamot. Pabirong sagot ng binata kaya naman napairap siya. Gusto mo bang dinan ko to? Pananakot niyang ikinatawa naman ito. Hindi mo naman kayang gawin yun. Puno ng kumpiyansang sagot nito sa kanya kaya napataas ang kilay niya. Paano mo naman nasabing hindi ko kaya? Paano kung kaya ko? Nangahamon niyang tanong na ikinangisi nito. Hindi mo kayang gawin yun dahil hindi mo rin ako kayang masaktan. Noong sinuntok nga ako ni Nicholson, napasigaw ka na. Ang dinan pa kaya ang sugat ko, magagawa mo? Hindi mo kaya dahil masyado mo akong mahal, Astrid. Nito, kaya naman nag-init ang pisngi niya. Oh, bakit namumula ka? Kinikilig ka ba? Pangaasar pa ni Grayson, kaya inirapan niya ito saka nagpatuloy sa panggagamot ng sugat nito. Tumigil ka nga dyan. Huwag mo nga akong paasahin. Umiiling niyang sagot dito. Bakit kita paasahin? Siyempre gusto rin kita, kaya ako nasasabi to. Kaswal na sagot ni Grayson na ikinagulat naman niya. Ha? Wala sa sariling tanong ni Astrid na marahang ikinatawa ng binata. Mabilis ang pagtibok ng puso niya. Ang maging malapit sa binata ay sapat na sa kanya noon pa man. Hindi may tatanggi ni Astrid na sa tagal na nilang magkasama ay mas lumalim ang nararamdaman niya para rito. Pero hindi niya naman iyon magawang aminin dahil natatakot siya sa mga posibilidad na baka hindi naman siya nito gusto. Ayaw ni Astrid na umasa dahil ayaw rin naman niyang masaktan. At isa pa, iniisip niya kasi noon pa man na imposibleng magustuhan din siya ni Grayson. Lalo pa at pakiramdam niya ay tinulungan lang din naman siya nito dahil naaawa ito sa kanya. Kaya kahit pamalalim na ang nararamdaman niya para dito, ay pinili na lamang niyang itago iyon kesa isa tinig pa. Mas gusto niyang itago na lamang iyon para manatili siyang malapit dito kesa sabihin at baka mapalayo pa siya na siya ring ikinatatakot niya. The first time that I saw you, I already knew that like you. Nakikita ko rin yun noon sa mga mata mo. The way to talk and compose yourself is what made me like you. Ipinapakita mo kung sino ka talaga at hindi ka nagtatago. You're pure and genuine. Hindi ko rin alam pero nung makita kita at ang sitwasyon mo sa mansyon, parang may nagsasabi sa akin na dapat kitang tulungan. Wika ni Grayson na mas ikinagulat niya pa. Astrid, sa ilang buwan kitang nakasama, mas lumalalim ang nararamdaman ko para sa'yo. Sa mga panahon na yon, wala akong ibang naramdaman kundi saya. Saya dahil meron na akong ikaw, kaya hindi na rin ako mag-iisa. I never had the strength and courage to tell you all of this because I was, and still scared that you might leave me. May bigat na dagdag pa ni Grayson. Ayoko naiiwan. Takot ako maiwan. Ang naisip ko na paraan para mapanatili kong malapit ka lang sa akin ay yung pagtatago ko ng nararamdaman ko sa'yo. Naisip kong baka kapag umamin ako, mapalayo ka. Baka magbago bigla ang lahat sa atin. Kaya pinili kong itago na lang kesa aminin. Dahil yun lang ang paraan na naisip ko para manatili kang malapit dito sa tabi ko. Maingat na hinawakan ni Astrid ang mga kamay ng binata nang ngumiti rito. Alam mo, ganyan din ang mga nasa isip ko. Kung ano ang nararamdaman mo, ganon din ako. Pero pinili ko ring itago dahil ayoko ring mapalayo sa'yo.
Mas pipiliin ko pang diisin ang nararamdaman ko kesa mapalayo sa taong mahal ko. Mapalayo sa'yo, Gray. Pag-amin na rin niya. Ikaw ang nagturo sa aking lumaban. Ikaw ang naging lakas ko noong mga panahon na pinanghihinaan ako ng loob. Ikaw ang tumindig para sa akin. Nagtanggol sa akin sa lahat. Pero ngayon, ako naman, gusto kong ipaalam sa pamilya ko ang tungkol dito. Tungkol sa ating dalawa. Ikaw naman ang ipaglalaban ko sa kanila, Gray. Kinakabahan at natatakot. Yun ang nararamdaman ni Astrid. Hindi niya alam kung ano ang maaaring sabihin ng kanyang mga magulang. Kung papayag ba ang mga ito sa kanilang dalawa ni Grayson o hindi naman siya pagbibigyan katulad ng madalas na gawin ng mga ito kapag may gusto siya. Let's not talk about your family and dead mother for now. Kumain muna tayo. Pumunta na rin tayo sa mall para bumili ng susuotin mong damit sa gender reveal party ng kapatid mo. Then we'll talk about how we're going to tell your family about us. Pag-iiba ni Grayson sa usapan, kaya naman tumangu-tangu siya. Sige. Saan nga pala tayo kakain? Huwag na sa mahal ah. Kagabi, sa mamahaling restaurant mo ko dinala. Ang laki ng ginagastos mo. Kahit sa mura lang ngayon, yung damit ko, ako na lang ang bibili. May niipon naman ako sa sweldo ko eh. Aniya, nainilingan naman ang binata. No, doon tayo sa kinainan natin kagabi. I thought you liked your blueberry cake. Sabi mo, gusto mo ulit kumain doon, so let's have our lunch there. May reservation naman na ako. Pagkontra sa kanya ng binata. Oo nga, gusto kong kumain ulit doon. Pero hindi naman agad-agad. At isa pa, masyadong mahal yung blueberry cake nila no. Ayokong gumastos ka ng pagkamahal-mahal para sa isang slice ng cake dahil lang gusto ko yun. Pagkontra niya rin na ikinatawa naman ito. Kung ganun, bumili na lang tayo ng isang buong cake nila para... Mabilis niyang pinutol ang sasabihin pa nito. Ayoko nga, mas mahal yun Grayson. At isa pa, bakit pa ako ginagastusan mo ng ginagastusan at hindi ang sarili mo? Kaya ko namang bumili ng mga para sa sarili ko. Sarili mo naman ang unahin mo at ako na ang bahala sa akin. Pagdadahilan ni Astrid. Wala naman na akong kailangan pang bilhin para sa sarili ko. I have my car, my house, may condo rin naman. Meron na ako ng lahat, Astrid. Meron na rin akong ikaw, kaya hindi ko na kailangan ng kahit na ano. Sobra-sobra na ang lahat ng meron ako. So I want to share it with you. Nagdo-donate rin ako sa mga orphanage and animal foundation. Ayos na ako sa lahat, Astrid. Paliwanag sa kanya ni Grayson na ikinagulat niya. Talaga? Nagdo-donate ka sa mga orphanage at animal foundation? Gulat niyang tanong na simple naman itong tinanguan. Yes. Noong nagsimulang lumago itong kumpanya, inuna kong pagpapatayo ng bahay at pagbili ng sasakyan pati ng kondo. Then, I started donating to some small orphanage and animal foundation. Nagbibigay rin ako ng scholarship. May mga students akong pinag-aaral. Nang secured na lahat sa buhay ko, nagbigay rin ako sa iba. Pagkukwento nito na ikinamangha naman niya. Pwede ba tayong bumisita sa mga orphanage kung saan ka nagdo-donate? Nakangiti niyang tanong na mabilis namang tinanguan ng binata. Sure, but for now, let's have our lunch. Nagugutom na ako at bumili na rin tayo ng susuotin mo sa mall. Sagot ng binata na tinanguan naman kaagad ni Astrid. Dumating ang araw ng gender reveal ng kapatid ni Astrid. Labis ang kaba ng kanyang nararamdaman habang nasa venue. Ni hindi niya nga nagawang batiin ang ilan nilang mga kamag-anak. Hindi naman din siya iniwan ni Grayson. Kahit papaano ay panatag siya. Pero nawala ang kapanatagan na yon nang makarating sila sa mansyon. Ang lugar na matagal din niyang ninais na lisanin. Ano ba ang gusto mong pag-usapan natin? Bilisan mo lang, Astrid. Your father-in-law still has business trip for tomorrow. Alang kaniyang ina, kaya naman napalunok siya. Balak po kasi sana namin ni Grayson na hindi niya magawang tapusin ang sasabihin dahil sa kaba. For sure, they're planning to get married, Mommy. Pagsabat ng kanyang kapatid. Kung yan ang gusto mo ay hindi ako makakapayag, Astrid. May plano na kaming ipakasal sa'yo. He's the only son, Mr. Montecillo, one of our business partners. Napag-usapan na namin ang tungkol doon, kaya itigil niyo ni Grace sa mga naiisip niyo. Pagkontra ng kanyang ina, ngunit mariin siyang umiling. Ayoko po. Ayoko pong magpakasal sa taong hindi ko naman lubos na kilala. Si Grayson po ang gusto kong pakasalan at wala nang iba. Mariin niyang sagot na ikinagulat ng kanyang ina. Mami, buong buhay ko,
Kayo na ang gumagawa ng mga desisyon para sa akin. Para akong robot sa mansyong ito na walang ibang kailangan gawin, kundi ang sumunod sa kahit anong sasabihin o gusto niyong ipagawa. Alam mo, nung makalabas at makaalis ako rito, doon lang ako nakaramdam ng kalayaan. At dahil yun lahat kay Grayson, kaya kung may gusto man akong pakasalan at pakasama, wala nang iba kundi siya. Buong tapang ng wika. Hindi ko na po gustong sumunod sa lahat ng sasabihin o desisyon niyo. Susunod ako kung alam kong tama at makakabuti naman yun para sa akin. Pero kung ang desisyon at gusto niyong mangyari ay wala namang ipaparamdam sa akin kundi lungkot o ang pakiramdam na nakakulong ako at kinokontrol lang niyo, yun ang hindi ko kayang sundin. Pagpapatuloy niya pa. Kailan ka pa natutong sumagot ng ganyan sa akin, Astrid? Ang Grayson na rin ba yun ang dahilan kung bakit kahit sarili mong ina ay nagagawa mo ng basasin? Galit na tanong ng ina ni Astrid, ngunit umiling naman siya. Hindi po, Mami. Sa katunayan nga, si Grayson na nagturo sa akin na ipaglaban at ipagtanggol ang sarili ko. At ano po ang sinasabi ng sarili kong ina? Buong buhay ko po, wala naman kayong ipinaramdam sa akin kundi ang galit at pagkadisgusto niyo sa akin. Ang pagsisisi niyo sa mga bagay na wala naman akong kontrol o kasalanan. Hindi ko po naramdaman ang pagmamahal niyo, kahit kailan, o kahit minsan sa buhay ko. Ang mga salitang iyon ang tila gumising sa ina ni Astrid. Hindi ito nakapagsalita at tila naubusan din ang mga salitang bibitawan. Kung noon niya siguro ito ginawa, ay malamang na dumapo na ang palad ng kanyang ina sa pisngi niya. Pero ngayon, nakikita niya sa mga mata ng kanyang ina ang tila pagsisisi nito. Wala akong ibang ginawa kundi ang sundin ang lahat ng bagay na gusto niyong ipagawa sa akin. Na hindi ko nga naranasan maging bata dahil parang ang aga kong kinailangan na tumanda para maintindihan ang lahat. Kahit na masakit at mabigat, tinanggap at inintindi ko ang lahat. Naisip ko rin na baka nga akong malas sa pamilyang ito. Na baka nga kasalanan ko ang lahat. Kahit hindi ko naman kontrolado ang mga nangyayari o mangyayari. Bawat salitang binibitawan ni Astrid ay tila tinikding unti-unting nabubunot sa kanya. Ito ang mga salita at mga bagay na napakatagal niyang tinago. Napakatagal niyang kinimkim kahit na mabigat at masakit. Mga salitang napakatagal niyang hiniling na sana masabi niya na sa kanila. Nararamdamang napakatagal niyang hinintay at hiniling na sana may pakita at may paramdam niya na rin sa kanila. Wala kayong ginawa kahit pa inaaway na ako ni Ate Amara. Palagi kayong kumakampi sa kanya kahit pa hindi niyo alam ang side ko. Maliban kay Auntie Anne, wala na akong ibang kakampi sa mansyong to. Maaga kong inaral at kinabisado lahat ng mga gawaing bahay dahil iniisip kong habang buhay ko nang gagawin ang mga yon. Dahil kahit ang lumabas nga sa mansyong to, hindi ko man lang magawa. Hindi na alam ni Astrid kung saan pa nanggagaling ang lakas niya sa pagsasalita. Ramdam na ramdam niya ang panghihina. Gusto niyang umiyak pero hindi niya magawa. Pigil na pigil ang pagtulo ng kanyang luha dahil gusto niya munang masabi lahat. Gusto niya munang mailabas ang lahat ng sakit at bigat na nararamdaman niya. Pero nagpapasalamat pa rin ako na kahit gano'n ang naging trato niyo sa akin, hindi niyo ako pinalayas o pinalis sa mansyong ito. Nagpapasalamat ako kasi binigyan niyo pa rin ako ng sarili kong kwarto at magagandang damit, sariling tutor at marami pang iba. Thankful pa rin po ako sa lahat ng mga bagay na ibinibigay niyo sa akin, lalo na sa buhay kong to dahil nakilala ko si Grayson. Sa kanya at kay Auntie Anne ko po natanggap ang pagmamahal na hindi niyo nagawang iparamdam sa akin noon. Huminga ng malalim si Astrid, saka ngumiti sa ina na ngayon ay may mga luha sa matang nakatingin sa kanya. Masakit iyon. Masakit na makitang umiiyak ang sarili niyang ina. Pero tama na rin. Tama na rin ang sakit na nararamdaman at ilang taon niyang tiniis. Kung hindi niyo kayang tanggapin si Grayson bilang mapapangasawa ko, ayos lang naman po. Hindi ko na rin naman ipipilit o ipapakiusap pa. Pero hinihiling ko lang po na sana respetuhin niyo ang desisyon naming dalawa at hayaan ako maging masaya. Ngayon lang po ako humihiling sa inyo, Mami. Sana magawa niyo akong pagbigyan. May halong pakikiusap ang tono ng boses ni Astrid nang sabihin ang mga iyon. Ngunit imbes na sagutin, ay tinalikuran lang siya ng kanyang ina. Pero sumagot naman ang kanyang ama. You have our blessing, Astrid. Kung gusto niyong magpakasal, gawin niyo. Hindi ka na namin mapipigilan pa. Seryosong anang kanyang ama, kaya naman tumango siya. Thank you, Dad. Aalis na po kami. Sagot at paalam niya rin naman na tinanguan na lang ng kanyang ama.
Nilisan nila ang mansyon na magaan na ang loob niya. Lahat ng bigat at sakit na noon ay tinatago ni Astrid at hindi niya magawang maisatinig at masabi ay nabitawan na niya. At dahil na rin iyon sa tulong ni Grayson na tinulungan siyang maging matapang at matatag na harapin sila kahit pa may kapa at takot sa dibdib niya. Thank you, Gray. Salamat sa lahat ng mga bagay na ginawa mo para sa akin. Aniya rito nang nakangiti habang nasa sasakyan sila patungo sa kondo. You are always welcome, Astrid. I will always be more than willing to do things for you. Sagot nito kaya naman ngumiti siya. Naging maayos ang pamumuhay nila. Sa susunod na taon na rin nila binabalak na magpakasal. Ngayon, nasa isa silang orphanage. Nakangiti si Grayson habang pinapanood si Astrid na binabasahan ng isang storybook ang mga bata. Hulog na hulog ah! Ani kay Grayson ang matalik niyang kaibigan na siya ngayong nagpapatakbo ng orphanage. She's different, Teo. Hawak niya ako. Wala akong kawala sa kanya. At ayokong makawala sa kanya. Sagot niya na ikinatawa naman ito. Masaya ako para sa'yo, bro. Parang noon lang, hindi ka na natigil sa pag-inom mo sa bar dahil sa pagiging broken mo roon sa ex-girlfriend mo. Anito, kaya naman napailing siya. Hindi na para balikan pa ang nakaraan, Teo. What matters to me now is the present time. In fact, we are planning to get married next year. Pagmamalaki niya sa kaibigan, kaya naman inirapan siya nito. Ang yabang mo na ngayon, pero okay lang. This year ang kasal ko eh. Nakangising balik ng kanyang kaibigan na ikinagulat naman niya. What? And you did not even bother telling me about it? Kulat na ani Grayson, kaya naman napatawa sa kanya ang kaibigan. Ikaw nga hindi mo sinabi sa akin na next year ka na pala magpapakasal. Alam ko lang may nagugustuhan ka, pero sa kasal wala akong alam. Pagdadahilan nito, kaya naman napabuntong hininga na lamang siya. Astrid wants the wedding to be private. Ayaw niya nang masyadong magarbong kasal. She wants an intimate wedding. Yung malalapit lang sa amin ang imbitado. Beach wedding naman ang gusto ko kaya nagkasundo kaming private beach wedding na lang. Doon sa isang resort mo sana, rerentahan ko. Paliwanag niya, kaya naman tumango sa kanya si Teo. Kahit nga, hindi mo narentahan na ayos lang. Yung pagiging venue ng resort ko para sa kasal nyo na lang ang regalo ko sa inyong dalawa. Kukunin nga rin pala kitang desman sa kasal ko sa susunod na buwan na yun. Sagot kay Grayson ng kaibigan, kaya naman tumango siya. I never thought we'd reach this point in our lives. Getting married, building our family. Parang noon lang, pareho tayong umiyak sa babae dahil pareho rin tayong niloko. Natatawang ani Grayson na ikinatawa rin naman ni Teo. Baka paraan din yun ng nasa itaas para dalhin lang tayo sa tamang tao. Kung siguro hindi nangyari lahat ng mga bagay na yun sa nakaraan, hindi din naman tayo aabot sa puntong ito na pareho tayong masaya. Ani Teo sa kanya, kaya naman napatango siya. Natahimik sila at namalayan na lang niyang naglalakad palapit sa pwesto nila si Astrid na malawak ang ngiti. Gray, alam mo ba ang sayo pala rito sa orphanage? Mabait lahat ng bata pagkatapos, sobrang interactive rin nila. Tuwang-tuwang ani Astrid nang makalapit ito. I'm glad you had fun. Mukhang madalas tayong babalik dito. Nakangiti ng sagot na tinanguan naman ni Astrid. Hi! Bati ni Astrid kay Teo. Oh, by the way, this is Deo, best friend ko at best man ko rin sa kasal natin. Pagpapakilala ni Grayson sa kaibigan. Oo, magkakilala kami. Sagot ni Astrid na ikinagulat naman niya. Ha? How did you know each other? Nagtataka ng tanong, kaya naman napatawa ang dalawa. Mukha mo pala nagsiselos ka na eh. Tuwang-tuwang pangaasar sa kanya ni Teo, kaya naman sinamaan niya ito ng tingin. Naalala mo ba yung kinuwento ko na sumemplang ako sa bike kaya ako nagkaroon ng peklat na to sa noo ko? Si Teo kasi ang kalaro ko noon. Nagkakilala kami nung mga bata pa kami kaya nga nagulat ako magkaibigan din pala kayo. Paliwanag ni Astrid, kaya naman napatango na lamang siya. Kumain muna sila sa labas, saka bumiyahe patungo sa kondo. Naging maayos at masaya ang araw na iyon para kay Astrid. Nagpapasalamat siyang dinala siya ni Grayson sa orphanage dahil nabawasan ang stress na nararamdaman niya dahil sa mga nangyari noong mga nakarang araw. Gray? Pagtawag niya kay Grayson, kaya sandali itong napalingon sa kanya. Why? Bakit? May problema ba? Tanong nito sa kanya.
Ah, eh, gusto mo bang magkaroon ng anak? Tanong niya na hindi naman kaagad nito nasagot. Dahil sa stoplight ay napatigil din sila, saka siya nilingon ni Grayson at sinagot. Depends on you, Astrid. Kung gusto mo, ayos lang. Kung ayaw mo, ayos lang din naman. Alam mo, ikaw ang magdadala sa bata sa sinapupunan mo ng 9 na buwan. Kung gusto mo magkaroon tayo ng anak, ayos lang naman. Pero kung hindi, ay ayos lang din. Wala namang problema sa akin yun. Paliwanag ni Grayson, kaya naman napatango siya. Gray, gusto ko kasing magkaroon ng anak. Pero gusto ko sana kapag 1 taon na tayong kasal. Gusto ko yung tayong dalawa muna, saka tayo magkakaroon ng anak. Mag-travel muna tayong dalawa. I-enjoy muna yung buhay mag-asawa. Kasi kapag may anak na tayo, iba na yung goals natin noon. Anak na rin natin ang focus natin, kaya gusto ko 1 taon pagkatapos natin ikasal na tayo mag-anak. Wika nang sinangayunan naman kaagad ni Grayson. If that what you want and would make you happy, I agree with it. Gusto ko rin naman tayo munang dalawa. Pagkatapos ay planuhin natin ang pag-anak. Kapag handa ka na, handa na rin ako. Alam mo, ang maganda dyan, isecure muna natin ang magiging future niya o nila. Wika rin ni Grayson, kaya naman napangiti siya. Thank you, Gray. Salamat sa lahat, lalo na't hindi mo ko kahit kailan na iniwan. Mahal na mahal kita at mas mamahalin kita sa araw-araw nating pagsasama. Hindi ako nangangako, pero babawi rin ako sa lahat ng bagay na nagawa mo para sa akin. Sagot niya kay Grayson na ikinangiti naman lalo nito. I love you so much more, Astrid. At kahit sa susunod kong buhay, ikaw ulit ang pipiliin kong mahalin. Ikaw ang kumukumpleto sa akin. Mahal din kita, Astrid. Sagot pabalik ni Grayson, saka ito nagpatuloy sa pagmamaneho ng may ngiti sa labi at saya sa puso. Wakas. Malayo ka man, mahal lagi mo tandaan. Hindi magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang.